Hi mga teng! Alam ko, nanonood kayo ngayon. At salamat sa inyong panonood. Topic natin ngayon, paano ako nakapunta dito sa New Zealand. So, ayun nga mga ateng, alam nyo ba na napakadami kong pinasahan ng mga resume, ng mga CVs. Tumingin ako sa JobSeek, at sa kung saan pa. Nag-apply ako sa Australia, sa Canada. Ganap ako ng mga ang tawag nito, mga employer doon. Kasi nga wala naman akong kakilala na makakatulong sa akin, at kahit na may kakilala ako, hindi rin nila ako matutulungan kasi nga mahirap talaga humanap ng employer. So ayun, nag-start ako na saan ba ako dadaan? Dito pala. Nag-start ako na nag-apply. Oh my God. Oh my God. Takot akong tumawid. Ay, nasa pedestrian late pala ako. Sa kusa silang hihinto. Oh my goodness. Kinabahan pa ako. Ayun guys. O, diba mga ateng? Automatic silang hihinto. Kailangan nilang huminto. Dadaan ng Reyna. Charis. Natatakot talaga ako pag dumadaan ako dyan sa mga pedestrian. Although nasa right lane ako, baka mamaya mawalan sila ng brake. Hindi ko na maalam na bigla-bigla silang mag-i-stop, di ba? So ayun, balik na tayo sa kwento. Ayun, nag-start ako, ayun nga, nag-apply ako sa mga JobSeek ganyan. Siguro mga nasa 50 o more than 50. Basta mga ganun yung mga na-send ko na CVs and resume. And nung time naman na way back 2019, meron akong actually hindi ko siya friend. Hindi kami friend. Tapos magkakilala lang kami dahil iisa yung mall na pinagkatrabaho namin sa Baguio. At ayun, magkapitbahay kami doon sa tinitirahan ko rin. Isang barangay lang kami. Every time na papasok kami, nagkakasabay kaming dalawa, ganun. Sa jeep minsan. Tapos, ang kwento is ganito. Nakapunta siya dito sa New Zealand. So, tinulungan siya ng kasama din namin sa salon kasi may kumukuha doon na employer. Pero hindi New Zealand agad mga ateng. Sa Cook Island siya nakapunta. Tapos parang naging pathway niya yon para makapunta dito ng New Zealand. So ayun, naging success naman siya. Pagdating niya sa New Zealand, sinabi niya sa akin na, bakla, gusto mo ba mag-apply ng work? Sabi niya, meron akong friend sa Cook Island, nangangailangan siya ng nail technician, ng beautician, ganun. So sabi ko, ay hindi pa ako ready kasi nga maliit pa yung anak ko kasi 2019 yung anak ko, ilang taon pa lang siguro, nasa 7 years old or 8, mga ganun pa lang. Sabi ko hindi pa ako ready kasi nga maliit pa yung anak ko, hindi pa niya kaya kung iwanan ko siya agad. And then yun, hindi pa rin nagsawa to si bakla. Ayan, shoutout sa iyo, Ethel de la Cruz. Hindi siya nagsawa sa kakakulit sa akin. Kinukulit na naman niya ako. And the next year, 2020, nag-chat na naman siya sa akin. Sabi niya, bakla, gusto mo ba talaga mag-apply? Sabi niya, kumuha ka na ng ng passport mo. Sabi niya, kasi meron akong friend sa Cook Island na kukuha ng beautician ulit. So yun, kakakulit niya dun sa Cook Island, napapayag niya ako. And then nag-negotiate kami nung employer. Kasi nga sabi ko, okay na kasi medyo 2020 ba yun? 2021. I think last year. 2022 pala yun, 2022. And then maraming kulit yung ginawa niya sa akin, kinulit ako ng kinulit. And then yun nga, napapayag niya na ako. 2022 yata yun. Sabi ko, okay na kasi nga 9 years old na yung anak ko, pwede na. Kaya niya na siguro na maiwan ko.
And yun, nung nag-apply na nga ako doon, nag-send ako ng CV, resume, ganyan. Nakausap ko na rin yung employer. May usapan na rin kami na nakukunin niya ako. Kaso nga, ang nangyari kasi mga atin, pag kasi dito manggagaling sa Pilipinas, kailangan ng visa. So, hindi siya 101% na ma-approve agad. Ang gusto kasi nung employer, kagaya nung mga tauhan niya na Malaysian, Vietnamese, ano pa ba yung mga taga-Indonesia, ganon. Yun kasi mga walang visa yon. Pag pumunta ng Cagayan, walang visa. And then yun, sabi niya, may nauna kasi nag-apply sa akin, pero pinagpipilian daw niya kaming dalawa. So meaning to say, 50-50 na ako doon. At ang nangyari nga, sinabi niya sa akin na yun na nga, na baka ang kukunin niya na is yung yung Indonesian ba yun? Hindi ko lang sure. Kasi nga wala nga daw yung visa. And kung ako naman daw ang kukunin niya, kailangan ko ng visa, kailangan ko ng agency, mga ganon-ganon. Yun kasi parang pag kinuha niya direct hire, wala nang maraming aasikasuhin. So yun, parang nawala na ako ng gana. Sabi ko, okay lang. Kasi tawag na to, baka hindi para sa akin doon. Baka hindi ako para sa Cook Island. So ayan, hindi pa rin ako tumigil. Naghanap pa rin ako ng ma-applyan ko sa job seek. And yun nga, wala. Wala pa rin ako na-applyan. And then, after December yun after nung Pasko, tumawag sa akin si Marcy Ethel. Tinawagan niya ako, Marcy. Sabi niya, meron akong good news sa iyo, sabi niya. Magpasa ka na ng CV mo dito, dalian mo ngayon na, now na. Sabi niya gano'n. Eh di sabi ko naman, ano naman yan? Sabi niya, gaga, di salon din, sabi niya. Naghahanap ng nail technician, sabi niya. So that time, hindi na ako talaga nagdalawang isip. Nagpasa na ako ng CV ko sa email. Sa email ng pinakatrabahuan ko ngayon. Yun, kinabukasan, siguro nabasa nila, kinabukasan, tumawag sa akin yung employer. At sabi niya, na hard na nga daw ako. Di tuwan-tuwa naman ng lola ko. Kasi nga, syempre, di ba, na hard na ako. At syempre, tuwan-tuwa din si Marcy ko, Ethel. Kasi nga, na hard ako agad. And yun, January, nag-start na ako na maglakad ng mga papers ko. Marami akong nilakad. Unang-una kong nilakad is yung driver's license. Tapos yung mga qualification pala, mga certificates, ganon. Certificates na like NC2, yan, mga kailangan yung mga ganyan. Dapat related yan sa sa work mo. Like yung experience, dapat related yan sa work na ina-applyan mo. At least 3 years. Yun po. Tapos, kailangan mo ng SS, kailangan mo ng pag-ibig. So, dapat yan ay updated. Tapos, kailangan mo rin ng kumuha ng driver's license nga. Kasi yun nga yung kailangan pagdating mo dito sa New Zealand. Kasi mahirap pumunta sa work pag wala kang transportation. And then, ano pa ba yung nilakad ko? Yung COE, yung Certificate of Employment, kung saan ka nagkatrabaho dati. Tapos, yun na nga, yun sa OWA, lahat-lahat. Wala kaming agency, bali direct hire. Tapos, kumuha lang kami ng ano na nga yun? Kumuha kami ng advisor dito sa New Zealand, which is yung Silandia Manpower. So ayun, shout out po dyan kay Ma'am Gina Lopenya. Thank you po at napakagaling niyo po maglakad ng lahat-lahat. So ayan, sa mga gusto magpa-lakad dyan ng mga papers nila, yan, sa Silandia Manpower po. Tapos,
Sila na po yung naglakad ng ano namin, ng visa, ng mga papers namin papunta dito sa New Zealand. Sila na po lahat ang naging asikaso. So kami po, magpapasa na lang kami ng mga kailangan naming paper. Tapos na-approve po yung visa namin within 7 days. Nakakatuwa, diba, mga ating? Within 7 days. Akala ko abutin pa ng 3 months, kaya ni-enjoy ko pa sa Pinas. Pero nung na-receive ko yung tawag nito, nung na-receive ko yung visa after 7 days, sa halip na matuwa ako, naiyak ako. Hindi ko makalimutan, umiyak ako kasi nga parang ang bilis-bilis, yung hindi pa ako huminga nandyan na. Yung marami pa akong gustong gawin bago ko sana pumunta dito sa New Zealand. Hindi ko na nagawa kasi nga pagka-receive namin ng 7 days na yon, ilang weeks lang nakapunta na agad na kami dito sa New Zealand. Tapos yung may mga iba pala dyan na nag-chat at nag-text na kung tawag na ito, paano pag visitors visa. So ayan, pag visitors visa kasi hindi ko lang alam pero based lang to sa experience ng mga nakilala kong mga Pilipina dito na nag-visitors visa. Pupunta sila dito as visitors pero pwede sila mag-apply, pero pwede sila mag-apply at maghanap ng sponsor nila or employer nila. Pero kasi swertihan lang. Depende kasi yan mga Marcy. Depende yan mga ating. Kung halimbawa, pwede sila mag-walk-in sa mga kunwari, sa mga mall, ganyan, mag-a-apply sila. Pwede yun, pero syempre, depende yun sa may-ari ng shop na pag-a-apply nila kung gusto nilang kumuha o gusto nilang mag-sponsor. Yan. Swerte ka na pagka ganun. Pero kadalasan kasi maraming mga Pilipina ang morning, why are you sad? Are you okay? Yung batang lagi kong nakakasalubong, malungkot siya ngayon. Dati lagi siya nakasmile pero nag-hi naman siya sa akin. So ayun, swertihan lang talaga pag visitors visa mga ating. Meron akong friend dito, si Amor, visitors visa siya pero meron siyang partner dito. So 4 months niya na ngayon, tapos kakalodge ng visa niya for partnership visa yata, parang ganun. Tapos yung isa naman visitors din lang at naghahanap siya ng employer. Kailangan bago mag 6 months makaharap na siya ng employer niya, or else hindi ko alam. Kaya yun, kung gusto niyo take a risk, pwede naman kayong mag visitors visa. Yun nga lang, kailangan mayroon na kayong sigurado na ma-applyan para hindi sayang lahat ng gastos kasi mahal din kaya mga ating. So yun, ano pa ba yung isi-share ko sa inyo? Wala na kasi akong alam sa iba pang kasi yung sa akin kasi work visa, accredited work visa kami at good yun for 3 years. And pag naka 2 years na kami, pwede na yata kaming mag-apply ng residence para alam nyo yun, dire-diretso yung pagtatrabaho dito. So ayun lang mga ate, wala na akong ibang masabi. Kasi yung iba, marami kasi nagtatanong kaso hindi ko nga masagot dahil nga, alam niyo naman yon yung ating ninyo, wala namang alam sa mga ganun-ganun. So ayan, nangalap lang ako ng mga impormasyon. Nangalap lang ako dito ng mga impormasyon tungkol sa pagpunta ko dito, paano ko nakapunta, at saka dun sa visitors visa. Kasi maraming umuwi talaga na luhaan Alam niyo yun, yung nag-visitors visa sila, tapos pagdating nila dito, wala naman silang nahanap na sponsor, employer. Ayun, umuwi din sila. Wala magagawa di ba? Pero siguro mas maganda kung holiday work visa kasi may napanood ako ng holiday work visa. Good for 1 year 'yon. Pagpunta mo dito,
pwede ka na kaagad maka-apply ng work, or kung mayroon ka na mapapasukan, pwede ka na pumasok. Ganon. Pero ano siya, yung parang cash yung payments ng bayad sa'yo. Tapos, after nun, kasi nga, di ba, 1 year, so may mahaba ka oras. Habang nag-work ka, pwede kang mag-apply para sa, kunwari, para sa work visa. Yan, kung nakahanap ka na ng employer. Parang mas maganda yung holiday work visa, mga ating. Kasi, 1 year yun eh, hindi ka masyadong mahahagard. Unlike dun sa visitors na 6 month lang, pero hindi ka pwede mag-work basta-basta. Kailangan makahanap ka ng accredited employer. So, para sa akin, mas maganda yung holiday work visa. Tapos, kung maka-work ka na dito, kunwari, pagpunta mo dito, 1 month ka na dito, naghanap ka ng work, o nakahanap ka na ng work, nakahanap ka ng accredited employer, pwede ka na mag-apply ng work visa. Yun, pwede ka na mag-apply ng work visa. So, parang feeling ko, pinakamagandang pathway yung yung holiday work visa. Kasi marami namang ganyan dito eh. Karamihan, instead na visitor, nag-holiday work sila. Kasi, mas kumbaga, kung sa visitors kasi, 50-50 ka dun eh. Kung sa holiday work visa, siguro nasa 80%. Yan. Ka dito kasi, pagdating mo as holiday work visa, makaka-apply ka na agad. Kahit saan mo gusto ma-apply, makaka-apply ka na. Tapos, pagka nagustuhan ka ng employer, laki ng truck kayo, no? Laki ng truck. Tapos nagustuhan ka ng employer mo, di good. Congratulations, di ba? So, ayan, sa mga gusto dyan, mag-holiday work visa na lang kayo, mga ate. O, yung sa iba naman dyan, kung talagang walang makita, hanap na lang kayo ng partner nyo. Pwede yun, i-sponsoran kayo papunta dito ng New Zealand, di ba? Madaming way para makapunta dito, mga atin. Kaya, huwag kayong mawala ng pag-asa. Yun nga lang talaga, sa palaran. So, hanggang dyan na lang muna ang ating vlog for today, mga ating. See you again, at mga ngalap pa ako ng mga chismaks at mga impormasyon para sa inyo, para ma-share ko sa inyo. So, malapit na ako sa work. Yay! So, bye for now. See you again next time. Bye!